Magandang araw sa inyo, idol. Welcome po kayo dito sa aking YouTube channel, The Car Loan Expert. Kayo po ba ay first time lang na nakapanood ng video ito? O baka naman ligaw lang kayo dito sa aking channel? Kayo po ba ay pabili ng bagong sasakyan? O second hand na sasakyan? O maybe may kakilala po kayong pabili ng sasakyan? Subscribe nyo na. I-like nyo na. Magbigay po kayo ng positive comments. At kung sakaling may kakilala po kayong pabili, i-share nyo na aking channel mga ka-idol na sa ganang ay makatulong po tayo. Kung sakaling kayo po ay nais bumili ng brand new na sasakyan through auto loan, pwede po kayo mag-apply sa akin. May mga corresponding agents po tayo, any brand, anywhere in Metro Manila. Lahat po yan professional, lahat po yan honest. At kung sakaling taga-province po kayo, nais po ninyo mag-seek ng advice through the Car Loan Expert, may issues po kayo sa inyong pag-apply. Wala pong updates coming from your agents. Almost 2 weeks na. Walang updates, walang tawag, o baka may nag-CI pero walang follow-up. Baka naman SIMA po kayo, baka SIMA po ang inyong co-borrower, baka wala po kayong co-borrower, baka mabagal po kayo magbayad sa inyong credit card o sa inyong existing na sasakyan. Baka naman po repossession ng inyong sasakyan. Mag-seek na kayo ng advice kay The Car Loan Expert. Nang sa ganun, ma-correct po natin yan. At kapag medyo technical, may talent fee po si The Car Loan Expert. Anyway mga ka-idol, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga kapwa ko ahente na gumagawa po ng modus or pang-i-scam or sometimes ng bubudol na hindi natin obvious, nakakalusot mga ka-idol. And even yung mga kakilala nating ahente ay nalulusutan din po tayo. Disclaimer lang idol, di ko nila lahat ng aking kapwa ahente. Pero alam ng aking kapwa ahente at maging ng management na meron at merong mga ahente na gumagawa ng kalokohan for the sake na mapunan nila ang kanilang pangangailangan. Okay? Pero hindi lahat yan mga ka-idol. At itong mga nakaraang linggo, sobrang init po ng issues tungkol po kay Ford Manila Bay na wherein tinapik po yan ni Rapi Tulfo. Pero hindi po natin alam kung ano talaga ang totoong nangyari. Pero para sa akin, sobrang grabe po ng modus na yan. No? Kumbaga parang sa tagal-tagal ko ng pagiging ahente, first time ko lang nakakita ng ganitong klaseng transaksyon na ikutan yung kliyente. Pero samot-saring komento, samot-saring emosyon ng nangyari sa video ito, na wherein maraming katanungan, paano na-hire yung ganitong klaseng ahente, paano nalusutan ng management, baka naman may kinalaman ang management, baka naman may kinalaman ang mismong buyer, di ba? Wala tayong kaalam-alam dyan mga ka-idol. But in this video, syempre, bibigyan ko lang po kayo ng awareness para maging cautious din po kayo sa mga kausap po ninyong ahente. Pero hindi ko po nila lahat mga ka-idol. Siyempre, marami pa rin ang mabubuti at mababait na mga ahente. Di ba? Way back noong ahente po ako mga ka-idol. To tell you honestly, struggle po kami mga ahente. Kahit yung mga top brands na binibenta like Toyota, Mitsubishi, Nissan, or Honda, lahat po yan struggle mga ka-idol. Kahit gaano kalakas bumenta ang isang sasakyan, pero kung maliit ang iyong komisyon, mabagal ang iyong komisyon, hindi talaga maiwasan na ibang ahente ay manghahas na gumawa ng pera. Lalo na't kapag ang isang ahente ay napabarkada sa mga suwail o sabihin na nating taliwas na ahente. Yung mga ahente na gumagawa ng pasikreto na hindi po nalalaman ng kapwa o ng kanilang management. Kaya doon po napupunta. Mind you mga ka-idol, ang kota po ng isang ahente gaya ng ahente ng Toyota or Mitsubishi ay ang pinakamababa is 6 units every month. No? But hindi po lahat ng ahente ay nakaka-achieve ng 6 units every month. Although mabenta po ang sasakyan, pero hindi po kami lahat naka-achieve. Dahil may mga issues po in terms of allocations ng unit na hindi po lahat nakikater o nabibigyan ng allocations. Like for example, kung meron po akong 10 prospects, sa 10 prospects, isa or dalawa lang po ang tutuloy dyan. Sometimes hindi pa nga tutuloy. At kung sakaling may tutuloy po dyan,
depende po yan sa klase ng aming transaksyon. Kung yan ba ay financing, yan ba ay cash or bank PO. Diba? At yung unit allocations ay kakaunti lang mga ka-idol. Like for example, kung Toyota Innova po yan, let's say kung 10 ang Toyota Innova na darating, pero kung 300 naman kaming ahente, ilan sa mga ahente ang mabibigyan doon, di ba? At hindi lang yan mga ka-idol, maliit lang po ang aming sweldo. At ang commission namin per unit, like for example, kotse, ang isang kotse ay 1,000. Less tax pa po yan. So siguro roughly nasa 800 na lang yan. Kapag MPB po yan, nasa 1,000 to 1,500. Depende rin po yan sa transaksyon. Or sometimes yung mga medyo high-end, nasa 2,000 to 3,000. Or yung medyo top of the line po namin, nasa 5,000. Okay? So, ganun lang kaliit yan mga ka-idol. Kung ano po yung nabenta namin ngayong buwan na ito, ibibigay po yan by next month. So per unit ang pinag-uusapan natin, iba pa ho yung commission coming from the bank. Kapag in-house financing po yan, meron po kaming additional starting of 5,000, 10,000, 15,000 or 20,000. Depende po yan sa scheme na ibinibigay po namin sa inyo. Kapag ang naibigay po namin sa inyo ay hindi naman sobrang sagad, kahit pa paano may 5,000 po kami o 10,000. Pero kapag sagad po yan mga ka-idol, wala na kami pinag-uusapan na commission coming from the bank. Commission na lang po yan sa unit which is 1,000 less tax pa po yan. Diba? Ganun lang kaliit mga ka-idol. Bakit kami binibigyan ng maliit na commission ng dealership? Para kami ay magsipag. Para hindi po kami maglugaw. Para hindi po kami maging tamad. At para mabigyan din po kami ng pressure. At para ma-achieve po namin yung goal. So, kailangan namin bumenta at least 6 kada buwan. Pero ang tanong, kami bang lahat na ahente ay nakaka-achieve nun? Well, definitely not. So, kung ang ahente ay nasa around 100 to 200, ang nakaka-achieve lang dyan ay less than 1/4. Depende sa allocations po ng unit. So, mind you mga ka-idol, kung benta mo ngayon ay na-release mo ng mas maaga, next month mo makukuha. Kahit maaga pa yan, kahit first week of the month, next week mo makukuha. Ay next month mo makukuha. Kapag ang inyong transaction ay financing at kulang po kayo sa mga pinasang dokumento, uurong pa po yan ng ilang buwan or ilang linggo. Depende po yan sa bangko kung kailan po sila magbubuk para sa amin. So, ganun po kasaklap mga ka-idol. At hindi po lahat ng ahente na bibigyan ng allocations dahil may pinipili po ang dealerships pagdating po sa allocations ng unit. Yan po yung mga karaniwan po ninyo naririnig na meron pong bidding sa loob. Ano ba yung bidding sa loob? So, first priority is in-house financing. Second is cash. Third is bank PO. Depende po. Kung walang cash, di bank PO. Kung may cash, siyempre first priority pa rin ang financing. Pag hindi nagtuloy ang financing, si cash na. Pag wala kay cash, dito na kay bank PO. So, saan ka doon mga ka-idol? Diba? So, medyo masaklap yan mga ka-idol. At, siyempre, hindi naman po lahat ng ahente ay achiever. Karamihan po sa mga ibang ahente ay non-achiever. At mostly, ang nakaka-achieve lang dito is yung mga ahente na medyo matagal na. Seasoned agents na o may mga kapit sa loob ng dealership. Dahil kung may kapit ka rin sa loob ng dealership, may malaking puntos din po yan pagdating po sa allocations ng unit. Yan po ay politics sa loob ng dealership na hindi po ninyo nalalaman. At ngayon nyo lang narinig kay The Car Loan Expert. Okay? So, bakit gumagawa ng kalokohan yung ibang ahente? Dahil may mga ibang ahente na talagang hindi makabenta ng maayos. Kung makabenta man, kaunti lang, wala pang kita. Kaya anong ginagawa ng ibang ahente? Gumagawa ng kalokohan. Hinahanap nila yung mga magagaling na ahente. So, dalawang klaseng magaling na ahente. May magaling na ahente na gumagawa ng tama at may impluwensya sa loob. Meron namang ahente na walang impluwensya sa loob, medyo matagal na, pero magaling gumawa ng kalokohan na hindi obvious ng management. Pero
nagbibigay po ng warning ang aming management kapag may mga ahenteng gumagawa ng kalokohan. Like for example, during our meetings, o guys, kapag may nalaman kami na may ginawa kayong kalokohan sa loob at labas ng dealership, hindi namin kayo sasantuhin. Kapag nalaman namin na meron kayong ginawang kalokohan at na-prove namin yan, automatic ang inyong dismissal at papadala namin kayo ng subpoena. Depende po yan sa nagawa po ninyong kalokohan, lalo na kung kayo ay nagnakaw ng pera. At hindi lang yan mga ka-idol, mag-aano pa sila notice to the public sa mga dyaryo para hindi po ma-hire ang isang ahente. May iba naman ay siguro nakalusot, naunahan lang yung management. Kaya nakapag-apply sa iba. Oo. So, regardless kung anong brand yan mga ka-idol, lahat ng ahente ay hindi mo masasabi na goods at hindi mo rin masasabi na bad. So, how to identify them? By simply asking some questions. Simple questions para ma-identify mo ang isang ahente. But, hindi ko nila lahat, no? Sa simpleng questions na yun, kahit pa paano magkaroon po kayo ng idea. Like for example, na-meet mo itong ahenteng ito. Una mong tatanungin, ilang taong ka na ba rito as employee? Ikaw ba ay regular na o probationary? First time job mo ba ito? Ilang taong ka na rito? Diba? Kapag nalaman mo sa kanya na first time job yan at may more than 5 years na siya, medyo makampante ka na mga ka-idol. Dahil ibig sabihin, itong ahenteng ito ay proven and tested na sa loob ng dealership. Pero kapag ang ahente ay newly hired at palipat-lipat po ng iba't ibang dealerships at medyo kinakabahan din po kayo sa mga galawan ng ahente, medyo maging cautious po kayo. Maging defensive po kayo. At syempre, we as an agent, medyo nahihirapan din po kami baliin ang mga customers. Kasi normally, ang mga customers ay may barriers po yan sa amin. Barriers of feeling no trust. Yun ang pinakamahirap baliin mga ka-idol dahil mostly yung mga kliyente ay defensive in terms of questions ng agents, no? Like for example na is this your first car? 'Di ba? Kayo po ba ay may sa mga issues sa inyong mga previous applications? Kayo po ba ay na-reject? Magkano po ba ang income ninyo? May iba ayaw magpa-interview sa ganon. Kaya sometimes instead of getting approval ay nadi-decline dahil sa sobrang defensive, no? But before you become a defensive person, kailangan mo munang mag-ask ng questions ninyo sa inyong agents, no? Like, yun, tanungin po ninyo kung ilang taon na siya sa dealership, first time job niya ba doon sa dealership na yon, tapos naka-achieve na ba siya ng mga yung mga recognitions. Isa din po yun sa magbibigay po sa inyo ng pagiging kampante na kailangan po ninyo magtiwala sa isang agent dahil hindi ka naman makaka-achieve ng awards kung ikaw ay may ginagawang kalokohan dahil sa loob ng dealerships din po ay may mga samot-saring chismis na baka gumagawa ng kalokohan. Kaya hindi rin po namin maiiwasan na iniimbestigahan din po ang bawat benta namin. Mind you mga ka-idol, every time na nag-apply po kayo ng auto loan at napa-approve po namin kayo at lumipat po kayo sa ibang brand or dealerships, pinag-iisipan na po kami ng management na baka labas po namin yung benta, pinasa po namin sa ibang dealerships na may magandang offer na promo or maybe may magandang offer na komisyon, di ba? Pinahalagaan po kasi ng ahente ang komisyon, lalo na't kung maliit lang rin. Dahil alam nyo mga ka-idol, di naman talaga natin maiwasan na dadating sa point na nangungutang din po kami dahil sa bagal po ng komisyon namin. Imagine niyo mga ka-idol, once na na-release po namin ang unit sa bangko, kapag kumpleto po ang requirements na pinasa po ng dealership,
2 to 3 weeks lang po yan, maibibigay na po yung proceeds sa dealership. Sa amin, umaabot po yan ng 1 month or more than 1 month. Imagine niyo mga ka-idol, yung 1,000, after 1 month pa namin makukuha yun. May less tax pa yun. Yung 5,000, after 1 month pa namin makuha yan. Sometimes nadidelay po yan, lalo na kapag may mga kliyenteng maligalig, yung mga kliyente na ayaw magipag-cooperate na kulang pa sa documents. Kapag kulang po kasi sa documents, hindi po yan maibubuk ng bangko. Hindi po mababayaran agad ang dealership at ang ahente. Kaya tendency, tenga rin po ang inyong ORCR dahil yun din po ang pinangahawakan ng dealership kapag kayo po ay may deficiency sa inyong mga requirements. Okay? Dahil sa liit po ng aming sweldo at komisyon at no choice yung iba dahil mahina po bumenta, gumagawa ng paraan na saan sila pwedeng kumita. At kapag napabarkada po yung mga ahente sa mga notorious na gumagawa ng kalokohan at nakita po nila na, uy, magandang pagkakitaan to makakalusot pala ako sa ganito. So nag-i-exceed pa sila dun mga ka-idol, gumagawa pa sila ng iba't ibang klaseng modus na pwede nilang pag-eksperimentohan until such time na hindi po sila masawata, yun na mga ka-idol. Kaya that's why yung mga managers po namin ay sobrang stricto in terms of pagbibigay po ng allocations dahil talagang tinitignan, inimbestigahan po ng mga managers na ano bang meron dito sa transaction na ito, bakit nawala, di ba? May ganun mga ka-idol. Kaya di po natin maiwasan na nagagalit din po sa ating ahente kapag nilipat po natin ang ating approval sa iba dahil napapaghinalaan din po sila ng kanilang bosses. So if you want to secure your applications, if you want to secure your transaction with your agents, just to be safe, pero hindi ko naman nila lahat mga ka-idol na magagaranti po ninyo, is try to coordinate with his managers, his or her manager, di ba? Humingi po kayo ng calling card ng kanyang manager. Nang sa ganon, kung sakaling medyo may katanungan po kayo at wala po yung inyong agents, pwede po kayong directly magtanong sa kanyang manager. Nang sa ganon, ma-assess po kayo ng maayos at hindi po kayo maloko ng inyong mga ahente. Pero hindi naman po lahat ng ahente ay gumagawa ng kalokohan. Kung sa tingin lang po ninyo na meron po kayong tamang hinala na baka ang inyong transaksyon ay medyo tagilid, medyo ginagawa ng kalokohan, that's the time na pwede po kayong mag-seek ng help coming from his manager. Pero hindi naman po lahat ng manager ay talagang malalapitan po ninyo dahil even the managers are medyo hesitant humarap sa mga customers, lalo na sa mga customers na maligalig. What I mean maligalig, yung maraming demands, maraming hinihingi, feeling entitled, feeling bossy. Kaya medyo nagiging hesitant po ang mga managers. Pero kapag dumating po kayo sa point na medyo talagang hindi nyo maiwasan na parang nagda-doubt na kayo sa inyong transaction, pwede po kayong mag-seek ng help sa manager. Okay? At pwede rin po kayong magpa-advise kay The Car Loan Expert. Magpa-legit check kung tama po ba ang transaction na ibinigay sa inyo. Dahil sa simpleng pagkwento nyo sa akin, madali ko nang ma-identify kung may ginagawang kalokohan ang inyong ahente. At mind you mga kadol, marami na ako natulungan na kliyente na naisave po natin na muntikan ng madali ng mga ahente. But what I did is kinausap ko po yung ahente na wag mo nang gawin, wag mo nang ituloy dahil naintindihan naman ng iyong kliyente at willing naman mag-offer ang kliyente ng konting commission para sa iyo, tip para sa iyo, dahil alam naman niya na wala ka nang kikitain. Okay? At advice ko lang sa aking mga kapwa-ahente, kung gusto po ninyong maibalik ang trust ng inyong mga kliyente, wag na po natin sundan yung mga ganung klaseng transaksyon na
one time, big time, nakikita po tayo, pero masisira naman yung ating reputasyon sa ating mga kumpanya kung saan tayo connected. Okay guys? At kayo, dyan sa dealership, konting konsiderasyon naman po sa inyong mga ahente. Huwag niyo naman po masyadong baratin, pahirapan ng inyong mga ahente. Dahil alam niyo naman na maliit lang naman ang kita ng mga ahente ninyo. Di ba? So I hope nakatulong po ang video ito mga ka-idol. Lalong-lalo na sa mga customers na into buying po ng bago sasakyan. Be safe sa inyong mga kausap. Maging tapat po rin kayo sa inyong mga ahente. Kausapin niyo po ng maayos sa inyong mga ahente. Dahil yung mga ahente ay medyo may mga pusong mamundin yan mga ka-idol. Okay? Thank you for watching kay The Carlon Expert.